Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Non inimposimus sa liquid adversus veritatem sed pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Muli, nagbabalik ito'y lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko, at sa ating episode na ito atin munang pag-uusapan mga kapatid itong usapin kung bakit ang simbahang Katolika ay mayroon tayong mga kapiyastahan sa loob ng ating simbahan. Ano ba ang biblikal ba itong ating tinatawag na kapistahan po sa loob ng ating simbahan? So ito ang ating tatalakayin matapos lang ang ating maikling dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, once again, magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating palatuntunan, straight to the point. Muli, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo. Samahan ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon sa isang usapin na bakit ba may mga kapistahan sa ating simbahan, may mga kapistahan ang simbahang Katolika. Ano kaya ang meron, biblical ba ang anong meron dito sa kapistahan natin, bakit tayong mga Katoliko meron tayo nito? Oras sa 56 minuto na magalipas ang alas 7 ng gabi. Araw ngayon ng Biyernes, Pizza 28 na po na buwan ng Hunyo, taong 2024. Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Sa lahat ng mga nanood, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunan. Ngayon ay sa ating mga viewers natin ngayon, magandang gabi po sa inyo diyan sa may Cebu, si Brother Gabriel Siniesa.
at sa ating dyan sa maya nanood natin, no? Sa ating mga kaparian, si Reverend Father Darwin Gitgano, at sa lahat ng ating mga kaparian po sa buong mundo. Pagdasal po natin ang ating mga kaparian at nawa po sila'y madagdagan pa ng marami, ano. So ito ay isang pagtalakay ng, by the way, bago ang lahat, paki-subscribe na rin ng ating YouTube channel, Lakbay Katoliko TV. So araw-araw mayroong nag-subscribe sa atin, no. Salamat po sa inyong suporta. Cebu, God bless sa imong programa, bro. Salamat po sa lahat. Good evening, brother. God bless you po, si Jerry Garo, si Brother Esteban Niarda, Brother Felix Samanti is watching. Sa lahat ng mga nanood natin dito sa ating Facebook, YouTube channel, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Ray 7, gandang gabi po sa inyong lahat. Balik na po tayo sa ating usaping Tagalog, ano, dahil may nag-request atin bakit nawala yung Tagalog natin. Si Cyrus Alberio, gandang gabi bro. Amin, gandang gabi bro. Kaya John Roger Sagapi Bastasa. Anyway, atin na muna ang pag-uusapan. Magandang gabi. From New Zealand, si Brother Daniel Paulio. Double L. So, bakit ba ang simbahang Katolika, mga kapatid, ay meron tayong mga kapistahan po with regards about sa mga santo? So, kung titignan natin kung ihahambing natin ang simbahang Katolika daw sa mga sekta na tatag lamang ng tao, sila po'y walang kapistahan. Mayroon naman nagunita kapistahan to si Gregorio Aglipay, di ba, tatag niya yung kanyang Pilipinista. Bakit, Brad, mayroon silang kapistahan? Nagsirox lang po sila talaga sa simbahang Katolika. At sa totoo nga lang, ang original talaga ng kapistahang iyan ay ang ating simbahang Katolika. Dahil tayo lang ay may mga santo. Ang kapistahan po, mga kapatid, ay isang pagdiriwang upang gunitain ang tinatawag natin na alalahanin natin yung mga mahalagang pangyayari sa Diyos at sa tao. Yung ibaga, nga ito yung sinasabi na the history of salvation. Buhay ng mga banal, mga santo, at ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin, may mga reklamo pa nga na bakit sinabi ninyo mga Katoliko pag piyesta, dili na siya. Bakit pag piyesta may mga inuman, may mga prosesyon? Gandang gabi kay Inday Nabuah. So, diyan ang ating pag-uusapan, bakit may kwan. Dito sa ating YouTube channel naman, si Kent Insyo. Mayong gabi bro, watching from Dumaguete City. Sa lahat ng mga taga Dumaguete dyan, gandang gabi po sa inyo. Mamista sila bro, pero hindi sila maniniwala sa pista kasi wala silang nasanto sa sikta nila. Dami yan sa kamag-anak ko. Lakas pa sa inuman. Nako, tignan mo nga naman, mga followers natin dito, umaamin na. Malakas mamiesta. So, kaya, watching from Sarangani Province, Idol Gapo, si Hananayama Zero. Okay. So, ang sa lumang tipan, sa lumang tipan pa lang, pinagdiriwang na yung mga kapistahan. Ang mga Hudyo, unang nagdiriwang dyan, katulad ng kapistahan ng tinatawag na atonement, yung piyesta sa tabernakulo, yung piyesta ng trompeta, yung piyesta ng tinapay na walang libadura, o yung tinatawag na Passover o pag-aalala ng mga Israelita sa pagliligtas sa kanilang Diyos ng
sa kamay ng pagkaalipin, ano? Oh. So ginugunitan na nila 'yan. Gamit tayo ng Bibliyang Tagalog, ano? Gandang Balita Biblia. Gamit tayo ng translation. So dito mababasa natin sa tinatawag na Exodo 12:14. Ano ba sinasabi sa Exodo 12:14 regards about sa nakasulat talaga sa Biblia? Kasi mayroong nagtanong saan ba yan mababasa sa Biblia mga kapiyastahan ng mga santo ninyong Katoliko? So dito ay iisa-isahin natin itong i-explain, ano. Si Sister Sis Reyes Narrido is watching. Magandang gabi bro, gapo. Saka itong si Bibi Aguilar Romar, Restituto Alabata. Lulutuan mo pa pagkain na hindi bawal sa kanila, pero yung mga lalaki walang pili, ang mga babae lang, pero mamista sila. Ibang klase, ano? Ano kayang tawag sa mga tao, Brother Ruby, Sister Ruby Tatad, Brother Ruby Tatad Senior, good evening bro. Kay Delpin Rabago, Marcos Vinculado, good evening, watching from Osminia Batuliti, God bless you, salamat. Ano kaya meron sa tinatawag na yung mga ibang sikta na bakit mamiesta kayo? Anong tawag sa inyo? Na ayaw niyo yung maniniwala sa piyesta pero kayo ay mamiesta. Ano to? Anong nito? Anong klaseng eksena ito? Na ako'y pangutana, sige, magtanong ka lang. Huwag mo na i-comment, i-direct to question na lang, ano. So basahin natin Roma kapitulo sa Exodo 12 tawag nito Exodo 12:14. Ito yung sinasabi sa Biblia. Basahin natin to. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang piyesta ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. So, malinaw na mayroon talaga ang Dol, kita makabidyo ni dili makita ng hagad daw ni muog debate ni tago daw ka adlok ka daw. Isa man Dol, kita na ka sa video ni dili makakitaan ni Miano. Alam ninyo, by the way, lilinawin ko lang, ano, kahit pa 10 beses pa si Mianong mag-live sa isang oras, kahit pa 10 beses pa niyang ibanggit yung pangalan ko, bakit hindi ako humamon ng debate sa'yo? Una, kasi, wala po siyang paningin talaga. Paano ba siya magbasa ng Biblia? So, gusto ko talaga, pag debate, ikaw yung humarap sa akin, ikaw yung magbasa ng Biblia. Kung iutos mo pa doon sa assessor mo, yung tig-assist sa'yo, kasi di siya nakakakita di yung assessor mo na lang ang didebatingin ko. Di ba ganun? Pero naalagi gyapon Pastora Kusog Musangyaw. Mamaya na yan. Sasagutin ko yan mamaya. Sige. Dito muna tayo sa piyesta. Nakita niyo yung sinabi sa Biblia? Sa Exodo 3:6, ganito din banggit sa Biblia. Basahin natin to. 6. Yan. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa. At sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Nakita nyo, mayroon ng mga piyesta ang sa lumang tipan. Ito pa sa Levitico 23:2. Basahin natin to. Sa Levitico 23:2. Ito yung nabanggit sa naturang Biblia. Sabi dito, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga piyestang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito. At magkaroon sila ng banal na pagpupulong. Nakikita nyo, Old Testament pa lang to
Meron na tayong binasa base po sa pildi na daan dol kay dili man gani magkakita mangilad pa jud. Kaya nga nagbasa nga siya ng Saint Mateo 16:18 di nga tama ang content na binasa kasi sinubok niya eh. O, kita nyo mga kasalamin, yan binasa pa niya. O, paano niya nabasa yun? Wala naman siya paningin. Di kaya nga, yung content sa binasa niya, maling-mali. Ay, nako. O, so, kaya tayong mga Katoliko, mga kapatid, sa tatlong verses ng Biblia binasa natin, may mga kapistahan para sa Panginoon. O, tulad ng sa kapistahan ng Senyor Santo Niño, o ng Poong Nazareno, Jesus Nazareno, tinatawag natin na Pasko, Easter, Pentecost, Corpus Christi, at marami pang iba, Sacred Heart, di ba? O pagkakapistahan po ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya diyan sa tawag nito sa Biblia binanggit ang kapistahan ni Yahweh sa kaya nga tayong Katoliko mayroon tayong kapistahan din. Gapo pag pista kapit ka sa Hudyo man pagsabat para lang sa mga Hudyo. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo in terms of sabbatical and in terms of ceremonially, ala na tayo nun. Wala na yan. Kapag Sabat, meron namang Sabat ang Katoliko. Hindi nga lang Sabado, Sunday for Christian, di ba? Kasimple lang Hindi mo. Ito. Ang mga gawaing ito, mga kapatid, ito ay banal na pagpupulong. Anong binanggit sa Bagong Tipan? Lucas 2:41 hanggang 42 ang dating Biblia ba yan? Na translation. Basahin natin to. Dating, wala akong dating Biblia. Dito tayo, magbasa na lang tayo sa Magandang Balita Biblia. Sino ba yung may translation sa dating Biblia? Yung ginamit yan ng ni Eliseo Soriano. Pero naman itong sa Magandang Balita, mayroon naman 2 Korintaya 1 hanggang 42. Ito nga. Taon-taon tuwing piyesta ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Tingnan naman, nakita nyo, pati nga yung magulang ni Kristo, si San Jose, si Santa Maria, nagpipiesta nga. Nagdidiriw. Pumunta sila, sa Jerusalem. 42, nang siya ay 12 taong na, 12 years old, dumalo sila sa piyesta ayon sa kanilang kaugalian. Namimiesta pa nga. Kaya siguro itong mga ibang sikta, wala silang piyesta, pero namimiesta. Abay, tindi rin, ng kanilang ginagawa. Namimiesta. Ganto. So, ito, bro, sunod bro, sige. Babasahin natin yan mamaya, yung sitas na binigay mo pagkatapos ng ating usapin. Mayroon kayo piyesta ng santo kasi utos ng Papa ninyo sa Roma, hindi utos ng galing kay Kristo. Alalahanin nyo na ang Santo Papa ay siya po ang may authority na hinawakan galing po kay Kristo. Kayo, according to pastor only lang yan sa inyo. Hindi tayo ng ating Panginoong Jesucristo ang simbahang Katolika ebidensya, according ni pastor lang. Walang piyesta ayon sa Biblia. Sino may sabi? Si pastor yun hindi. According to the pastor only yung yung mga batayan nyo. Dating Katoliko pa kayo. Ngayon, pagka na pastor na, sinabihan ng Katoliko, sinungaling. Sino nagsabi? Ay, si pastor yung nagturo sa amin Ay, si pastor pala nagsabi, hindi pala si standard reference. Di ba? Nakita nyo, mayroon ng piyesta. At kaugalian, banal na pagtitipon yan, banal na pagpupulong. Ngayon, dito sa tinatawag natin na Biblia, nabasa natin, di ba? So,
ito mga kapatid, sa makatuwid, nilapastangan nila ang Panginoong Hesukristo sapagkat mismo ang ating Panginoong Hesukristo, mismo ang ating Panginoon ay nagdiriwang din ng kapistahan. Ito ay mababasa natin sa aklat ni San Juan. San Juan 4:45. Ito yung banggit sa Biblia. Tignan ninyo San Juan 4:45. Basahin natin to. Nakasulat sa Biblia. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong piyesta ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. So mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpipiesta. Nagdiriwang di ba? Nagdiriwang ayon. Kaya nga ang ating Panginoong Hesukristo mismo nagpunta at nagpapagaling pa ng may sakit sa araw ng piyesta. Kung ang mga protestante, mga kapatid, ay nasa panahong iyan, baka tinutulog sana nila ang ating Panginoong Hesukristo dahil nagpipiesta din, ano? Talaga namang wala na si Hesukristo dito sa mundo kasi nasa langit na siya, no? Hindi na natin siya makapiling personally, hindi na natin siya mayakap personally kasi nasa langit na. So ang atin na lamang pong communication kay Kristo is through prayer na lang. Ngayon, kung nandito pa yung mga sa kapanahunan ni Kristo, no? Kung dito pa lang si Kristo sa mundo ngayon, makikita personally, mahawakan, makakbayan, abay tinutulig sana ng ating Panginoong Hesukristo, nagpipista. Ano ba yan, Lord? Nagpipista ka? Di ba wala, hindi tinuturo yan? Di ba, ganon? Taliwas po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon tanong, mayroon bang mababasa sa Bagong Tipan na inutusan tayo ng mga apostol na dapat tayong magsasagawa ng piyesta? Ito madalas itatanong to ng mga siktang tatag lang ng tao. O hindi yung tatag ni Hesukristo, mayroon ba daw na ang mga apostol ay nagtuturo sa atin na dapat tayong magsasagawa ng piyesta? Opo, mayroon naman. Si Apostol San Pablo, tinuruan tayo na maggawa ng kapiyastahan, magsasagawa ng kapiyastahan. Pero hindi na yung tulad ng piyesta ng mga Hudyo. Hindi tulad ng piyesta ng mga Hudyo ng Passover o tinapay na walang libadura, kundi ang kapiyastahan po ng ating Panginoong Hesukristo, na ang bagong tinapay na walang libadura. Sa Bisaya pa na, paan nga walay patubo. Ang dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano at ito ay mababasa mismo sa Biblia. Yan ang unang Korinto 5:7-8. So kaya nga, mayroon tayong piyesta po sa tinatawag natin na Corpus Christi. Piyesta po ng Corpus Christi. So, ayan, body of Christ, dahil si Kristo ay siyang tinapay ng buhay. Kaya ang pagsasagawa po ng mga kapistahan sa mga Kristiyano ay hindi mawawala, bagkus, pinalitan lamang ito ng bagong kautusan at inutosan pa tayong ipangilin ito. Nasa Hebrehanon 13:7. Ano bang sinasabi sa Hebrehanon 7:13? Basahin natin to. 13:7. Hindi 7:13. 13:7. Sabi dito, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo sa nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So mayroon dito nabanggit sa Biblia. Mayroon dito nabanggit sa Biblia na kailangan talaga nating alalahanin. Yung pastor nyo ang pag live debate mo niga po dili sigig aw-aw. Kinsa man wala klaro ga po.
pag ikaw ang mangaral tanan tao maimpirno, walay klaro di lang kag tan-aw diri sa akong live, wag kang manood. Wala ka simple god. Nindot kaayo bro, kanindaghan mo kontra kay Bibo, kay walay kontra dili mo pod Bibo. Mausad si Marlon Liban, Paul Mano, Bingo, Banggues, Bilyahirmosa, gandang gabi po sa inyo, brother. So yan, makikita natin na mayroon talagang kapistahan ang inutos ng, kaya nga alalahanin ninyo. Kaya inalala natin ang mga santo na yung mga nasa langit na. Di ba? Kaya mayroon tayong kapistahan eh. Kita niyo? Kaya tayo mga Katoliko, inalala natin yan. Ang mga buhay na mga buhay ng ating mga ninuno. Ng ating mga Kristiyano, mga banal, mga santo, mga martir, na sila po ay nagpapahayag sa salita ng Diyos, kaya sila pinatay. Ano ang sabi sa Biblia sa The New King James Version na may logong 70 Adventist kung nakikita ninyo, di ba? So, meron ditong kumusta? Ayos lang, pre. Dito sa tinatawag natin na Psalms chapter 116 verse 15. Si Brother Arnel Arnel Howard Sigusyo. Ang sabi dito, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Kamatayan po ng kanyang mga santo, ng kanyang mga banal. So ibig sabihin, mayroon talaga, inalala natin yan. Tanong, bakit ang mga Katoliko maraming kapistahan? Ito, siyempre, bakit mga Katoliko? Kasi maraming mga Katoliko, kaya maraming kapistahan dahil kami ay may masayang puso. Tayo mga Katoliko ay may masayang puso. Ano sabi sa atin ng Kawikaan 15:15? Lahat ng mga araw ng pagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Sila, yung mga siktang tatag lang ng tao, walang masaya po sa kanila. Lahat puot at galit ang nasa kanila dahil lagi na lang namamatikos ng Katoliko itong mga sekta na tatag lang ng tao. Di ba? So, paano kayo mapunta ng langit doon? Ang sabi ni San Pablo sa Biblia, sulat po niya dito, ito sa Roma, no? Basahin natin to. Sa Roma 14:17. Tagalog tayo. Saya yung kuwan na to. 14:17. Basahin natin to. Ang nakasulat sa naturang Biblia, 14:17. Ito yung banggit sa Biblia. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi patungkol sa pagkain o inumin. Ayan nga Bakit ipipilit nyo pa na wag kainin yung baboy kasi bawal? Wag kayong uminom kasi bawal. Pero dito binanggit na ni Kuan sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan ng pagkakaloob ng Espiritu Santo. Paano itong matatanggap sa mga protestanteng ito na sila mismo ay wala silang hindi sila pasado dito. Dahil una, puro puot at galit yung nasa isip nila. Puso't isip, Kaya nga, pag magkakita lang ito ng, bukas, kapistahan ni San Pedro, ang Santo Papa ng Simbahang Katolika, madaming bumabatikos. Ano ba kayong mga Katoliko? Siyempre, inalala natin yung mga martir natin sa ating buhay. Kaya tayo pag may piyesta, tayo mga Katoliko, kasi di ba mayroon tayong masayang puso ay may laging kapistahan. Kaya pag tayong Katoliko magpipiesta, ano bang mayroon?
Anong meron? May sayawan, may tugtugan, nagtitipon-tipon ng mga pamilya, handaan, kahit wala namang pira, naghahanda pa rin dahil tayo ay may masayang puso. Okay lang, mangungutang, makahanda lang sa piyesta. Pero para sa akin, pag walang-wala talaga, huwag na lang nating pilitin. Ang talagang pinaka-importante po sa piyesta is yung misa na minsan pag busy ka sa bahay may handaan, walang mismong so pwede ka na rin na ikaw na lang yung magluluto magandang gabi bro, lahat ng tawag mong kalakbay. Okay, lahat na tawag nitong kalakbay, sige, sa lahat si Sister Pretty Marshall. May santa din naman ang mga sulpot. Sino kaya? Santa Iyag panghakot og membro gikan sa Katoliko. Ay! Santa Iyag panaka sa bus. Oy. Ay! Scripted man di na. Pwede mangutana. Anong scripted? Nakita mo nga nagbasa tayo ng Biblia, scripted. Baka naman kasi sabihin mo scripted pa rin, Nag-monitor tayo sa live ng kwan kasi dito, hindi natin pwede kasi nakatingin tayo sa isa, sa kwan natin is YouTube channel yan. Ipapakita ko lang sa inyo ito. Baka nagdududa itong si Kwan. Rosales Vlog. Scripted daw. Harap natin tong kamera. Harap natin tong. Ayan sa isang monitor natin, YouTube channel, yung mga nag-comment sa baba, yan walang scripted yan, boy. Unlike sa inyo, siguro scripted, wag nyo kami idamay, sa lahat, kaya nagla-live tayo, wala namang scripted sa live natin. Ano ba yan? Natatawa tuloy ako sa sinasabi mong scripted. As in, ano ba yan? Scripted daw, hoy. So, ayan. Huwag ka maniwala dyan. Sinabing scripted daw, sabi ni Kwan. Pinakita ko na sa iyo, Walang scripted dyan. Gandang gabi, bro. We are proud Catholic watching here in Hong Kong. Sa lahat ng mga taga Hong Kong dyan, kaya mayroon tayong tinatawag natin na happy heart. Kaya nga may handaan, may mga kainan, di ba? Happy heart. Hindi nagpiesta pero asan ang piesta? Asa ang piyesta niyang nangadto. Kapag lalaban kayo ni Miano, bro, para na rin kayong bulag. Tama. Yan yung isa sa mga kwan. So, di ba? Kahit walang kwan. May tanong, ibang tanong, bakit pag piyesta may inuman? Ano meron sa inuman? Ito yung pinaka kwan sa mga ibang sikta, inuman. So dito tayo tignan natin yung Biblia sa bakit na piyesta may inuman. Ang tulad ng sinabi natin na ang Katoliko ay may masayang puso. Kapag may piyesta, pwede tayong uminom. Small amount of wine. Kaya nga tinatawag natin ito na drink moderately. Hindi yung drink moderatso. Small amount of wine. Kaya yung pinaka kwan lang, yung pinaka tawag natin na konti lang, wag naman siguro araw-araw naglalasing, di ba? Araw-araw na ikaw na pupulot na lang doon sa tabi ng kalsada sa sobrang kalasingan mo. Ano sinasabi sa atin sa Ecclesiastico 10:19? Di ba? Titignan natin tong Ecclesiastico 10:19 sa kwan, sa Bibliang The New American Bible. Tignan natin to sa kwan, New American Bible. Yan ako ditong translation. Ecclesiastico 10:11. Baka na may sabihin na, ay, nako, walang script to, boy, kasi live to. Ano bang nangyaring script? Ecclesiastes, tawagin natin tong, basahin natin to Biblia. Ecclesiastes 10:19. 10:19. Bread and oil for married and wine
makes the living glad, and money answers for everything. Kaya pag wala kang pira, mangutang ka na lang doon sa tindahan para may panggastos ka ng wine, di ba? O so, meron ha. O, kaya, nasa Biblia talaga, wine. At saka itong sa Colosas 2:16, sinabi na nga ni San Pablo, sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o sa bagong buwan, o araw ng Sabat. So, bakit kayo, bakit sinasaway ninyo ang simbahang Katolika with regards about that celebration? With regards that about celebration. Sinabi naman ni San Pablo, di ba? Klarong-klaro. So, itong mga simbahan na tatag ng mga tao, hindi tatag ni Jesucristo, panay hatol sa simbahang Katolika. Hindi kayo mapupunta ng langit dahil kayo uminom kayo naglalasing kayo nagsasaya kayo nandun kayo, nagsayawan kayo, worldly na kayo. Ano to? So, sinabi ni San Pablo, huwag kayong humatol sa inyo. Sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, pag-inom, kapistahan, bagong buwan, araw ng Sabat. Diba? Wala na yan. So, isa sa mga tinatawag natin na batayan ay talagang nasa Biblia po. Hindi imbento ito ng simbahang Katolika. Hindi po imbento ng simbahang Katolika. Biblia ang binasa natin, hindi comics. So pag sinasabi natin na tinatawag natin na kapistahan, abay biblical po itong kapistahan ng mga santo. 'Di ba? O sulpot lang gumagawa sa scripted. Pinakita ko naman sa inyo. Baka ito isang monitor, Brad. Scripted yan. O, tignan natin to. Una, papakita natin to sa ating mga viewers. Ayan, yan. O, yan po yung isang monitor natin dyan, ha. Sa YouTube channel yan. Nagla-live tayo. Yan, o. O, may logo YouTube yan. Ito yung mga nag-comment natin sa YouTube. Ayan. At ito namang cellphone natin. Dali lang, ha. Uy, bakit nasangit ang wire? O, yan. Ito naman sa cellphone natin. Papakita natin yan. Yan. Cellphone natin yan. Nakamonitor tayo sa sa ating Facebook. At ito naman, baka isa sa monitor, laptop. Ayan yung ginamit natin, OBS Studio yan. Diyan tayo nagla-live. Ayan, dyan yung mga effect natin dyan sa gilid. I-click ko lang tong isa. Ito. I-click ko ito isa. Ayan, hindi siya nag-function kasi mahina yung kukan natin. Ayan, ito. Ayan. Ayan, Ito yung OBS Studio kung saan ako nagsisitting sa live. O yung mga link na para maka-live tayo. Yan walang scripted to. Bay sabihin mo na mayroong nagdidikta sa atin dito, mayroong tayong visual aid. Wala. Walang nagdidikta sa atin dito. Live yan, scripted. Paano maging scripted yung live? Kung mayroon man tayong binabasa ditong article, kung halimbawa lang kung mayroon tayong binabasang article dito, natural kasi mga references yan, mga online article, kaya gumagamit tayo ng mga ibang device para makabasa tayo ng online article. Kaya basa tayo ng Biblia, meron akong Biblia dito sa gilid. Pwede ko musulod, Brad, mungutahan na lang ko. Hindi ka pwede makapasok kasi OBS Studio yung gamit ko, yaman mo na lang. Napapadala na yung natin, yung desktop computer galing sa bigay ng mga sponsors natin yan. Gagamit ako ng Zoom link kasi yung Zoom link natin na standby, walang gamit. Kasi pag dito di siya pwede kasi mahina yung cure natin sa ating Intel Cure i3 lang, hindi po i5 o i7. Gagamit ako ng Zoom link para anytime anywhere gusto mo pumasok, pasok ka, pasok ka. So, pwede ko musulod. Sige lang, Test muna. Kung nag-test ako alam nyo, kung magtanong ka lang, pwede sana, pero kaso OBS Studio yung gamit natin dito, hindi ka pwede makapasok. Hayaan mo na lang, pag mayroon na, dumating na yon, isisitting ko yon, gawa tayo ulit ng bagong studio, kasi itong studio natin, dito pwede malipat sa ibang computer. So, gawa tayo ng mga bagong scenes, gawa tayo ng mga
bagong itong mga source, no? At gagamit tayo ng Zoom meeting para wala may ilaha anak bro. Kaya nga walang sa kanila, no. So ngayon kung nakikita, ibahin muna natin tong kulay sa kuan sa dali lang. Text. Ibahin muna natin to ng ang kulay, i-properties muna natin to. Properties, regular blue. Papalitan natin to ng silicol. Papalitan natin to ng red. Ayan. Kasi blue yung sa baba, red, okay. O yan. Okay, o yan. Palitan natin ng red yan. Kasi blue, more than blue na tayo. So red lang ipapalit natin dyan sa baba. Okay, tubagan na lang ako pangutana. Appeal ba mo sa religion freedom? Yung sandali lang okay na ba la? Ang loading man itong kuan. Sandali lang loading man itong. Di magud ka daog ni atong laptop. Bro, hindi ka lagi pumasok sa punto por punto, bro. Kasi iba yung sa aking programa. Although I'm a part of punto por punto, pero iba yung sa aking programa. Iba ang aking programa. Kukunin lang nila yung video, i-upload sa punto por punto. Kasi sobra, madami na sila dun eh. May sarili naman tayong live. So, dito na lang muna tayo. Apiki jud ka. Saan eh? Naong nimo gapo murag manangko ay og sanggutan. Baka ikaw siguro, no? Huwag mo isisiyan sa akin. Testing. Okay. So minsan mawawala tong audio natin. Sige na lang, sayaw pansin na. Okay, wawala yung audio natin. Sa konting tiis na lang. Baka siguro mga 5 days dating na yan. Nawala mong audio. Ito, meron na ba? Free will is that very cure of message of the entire Bible in my book, Hold Your Mother, Biblical and Historical Defense. By the way, kasali ba tayo sa kuan? Freedom of religion? Actually, mga kapatid, basahin natin tong Philippine history. Asa na ba yun? Philippine history dito. Ito. Yung third edition ni Dr. Sonia M. Saidi. Magbasa tayo ng kwan. Mamaya sasagutin ko yan. Ito muna yung kwan. Yung tinatawag natin na ang una talagang dumating dito sa Pinas ay ang simbahang Katolika. Saan ba nagmula itong freedom of religion? Nagmula po yan sa mga American heritage. Hindi po Spanish Amerikano ho. Ano ang binanggit dito sa nasaag ang Bible alone, bro? Dito, basahin natin to Bible and Religious Freedom. Chapter 20, Our American Heritage. Kaya nga sa 1987 Constitution of the Philippines, sa Article 3, Section 5, correct me if I'm wrong, mayroon tayong nakasaado na freedom of religion. So, anong, para saan ba itong freedom of religion? Apply ba ito sa simbahang Katolika? Ito, basahin natin. The greatest legacy of America was to bring the Bible and religious freedom to the Philippines. During the Spanish era, only the Catholic religion was allowed in the colony. Yan, Katoliko lang, wala na. But under the Americans, the Filipinos become free to choose their own religion, and especially to have and to read the Bible. So, pagdating dun sa mga Amerikano, ala na, binigyan ng Amerikano ang mga Pinoy, binigyan ng mga Amerikano mga Pinoy na magbasa, to read the Bible, and to have their own religion. That's why, the other Christian churches were allowed. Methodist, Baptist, Episcopalian, Pentecostal, etc.
Isabelo de los Reyes and Gregorio Aglipay started their own Christian denomination, the Philippine Independent Church or Aglipayanism for short. So kaya nga, even a non-Christian were allowed to choose their own religion. So, yun lamang po, yung mga taong kasali sa religious freedom, yung mga gustong magtayo ng sarili nilang sikta. Kasi may religious freedom tayo, di ba? Paano ba naman Katoliko na isali mo yan na may sarili naman tayong simbahan? Oh. So, mayroon tayong sariling batas. Mayroon tayong sariling doktrina. In fact, atin pa itong Biblia. So, yung mga religious freedom, binigay lang yan sa mga Pilipino. Kung gusto mong magtayo ng sarili mo sikta, bahala ka na. Kasi may batas na, binigay na. Oh. Yung simbahan Katolika, inutusan ba na magtayo kayo? Kayong mga Katoliko, magtayo kayo. Para kasali kayo dito sa tinatawag na may freedom naman, di ba? So, kapag ikaw po ay nagbabalak ng umalis sa simbahan Katolika, you're free. Wala namang namimilit sa'yo. Kung ginusto mo. Well, in fact, hindi ginusto ng Katoliko na umalis ka. Pero, coercion. Pero, kung magtayo ka ng sarili mo, pwede mo appeal ba? Yun, sinagot na kita. Batay dito sa history na binasa ko, paano ba kasi isali mo yung simbahang Katolika, na mayroon naman kami sariling, di ba? Separate between state and religion. Lalanin mo yan. Ay, dito tayo sa isa. Unang Timoteo 2:12. Anong mayroon? Sige, basahin natin yan. Unang Timoteo 2:12. May nasaag maning revoltologist diri. Unang Timoteo 2:12. Basahin natin to. Unang Timoteo 2:12. Hindi ko pinayagan ang mga babae na magturo o mamumuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Ito'y ini-apply sa tawag ng mga Hudyo. Pero sa loob ng simbahang Katolika, pinayagan tayo. Ito lay apply po ito ng mga Hudyo. Sa loob ng simbahang Katolika, anyone, kahit pa ikaw ay tumboy, kahit pa ikaw ay bakla, kahit pa ikaw ay babae at lalaki, pagka ikaw po ay nabautismuhan ng simbahang Katolika, mayroon tayong karapatang mangaral. Ipagtanggol lang ating faith. Dipinsaan ito, acquire the knowledge, live it to defend it. Ito pong nakasaad sa Toto 9 sa Code of the Canon Law. Hindi ko lang kukunin yung Code of the Canon Law natin. At saka mayroon din dito sa sa Second Plenary Council of the Philippines. Now, ito namang sa mga ibang sekta, bakit sila nangaral? May pastora pa nga. May mga, hindi naman siguro yan pastora, pero nagdadala ng mga megafon. Kahit saang kanto, sulok, nandun. So, ang tanong, mayroon ba silang karapatan? Kung babatayan natin ang Biblia, wala akong karapatan itong mga sekta na mangaral, lalong-lalo na magsariling interpret sa Biblia. Kaya kung alam ninyo, meron akong video clip, konti lang ipopost ko to sa Facebook. At saka napost ko na to sa YouTube, no? Dati pa. May babae, 3 mga Baptist. Bumisita sa bahay ng aral. Unang eksena, di niya alam, nag-live ako sa Facebook. So kaya yung mukha niya, hindi ko rin alam na hindi pala na front cam yung nalagay dito, naka front cam, kaya yung kwan. Unsa man nga sik, wala ba mo na pa-registered? Wala. Hindi tayo pwede marehistro. Ito. Batas. The Law on Partnership and Private Corporation ni Hector S. De Leon at saka si Hector M. De Leon Jr. Batas po Hindi pwede i-rehistro ang simbahang Katolika. Anong sabi sa page 515? The Roman Catholic Church is not registered like the other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial.
kilala na ho tayo. O yan o, batas po ang may sabi. Ano ko ba? So, dapat mag-aral tayo. Kasi meron tayong sinasabi na kung ignorante sa batas, ano kaya, no? Kung siguro. So, yan. Yung sinabi. Balik tayo sa isang Baptist. Mayroon ako nakuhang video clip. So, i-edit ko pa to. Kasi, na, di niya alam, nag-live ako sa bahay. So, 3 po sila, no? Noong natanong niya ako, Brad, ligtas ka na ba? Nakatawa tuloy itong nagdasal ako ng Hail Mary, ayaw nilang makinig. After akong nagdasal din sila ng kanilang sarili. Oh, iba pala. So, natanong niya ako, ikaw na ba ay pagmamamatay kay ligtas ka na ba? Sabi ko, hindi ako ligtas. Dahil pinagsisikapan pa namin yung kaligtasan. Tinabaho pa namin yung kaligtasan. Hindi porkit na sa loob ka na ng simbahang Katolika, 100% ka na, ora mismo, ligtas ka na. Walang ganon, pre. Pagsisikapan mo yan. So, ang nangyari, tignan ko muna tong kamera natin. So, ayusin ko lang muna to. Ayusin muna natin tong kamera. Ayan. Ayan. Ihangad sila ito ligtas kayo. Ayan. Okay. So, nag-explain ako. Sabi niya, after kong mag-explain, na Katoliko yung tunay, Sir, imbis na ako yung mangaral sa'yo, ako na yung pinangaralan mo. Alis na lang ako, Sir. Kasi, kanito, kung meron akong tanong, kako, sino ba nagbigay sa'yo ng karapatan para mangaral kayo? Diba, sabi sa Biblia, na paano kami mangaral kung walang mangangaral na pinadala? Sino nagpadala sa inyo? Ibang klase yung, mo, Sir, pang didebate yan, alis na kami. So, may napa siya naingon ha, mayroon pa siyang nabanggit. Walay lami ang pulong sa Dios. Muna yang giingon, ako'y video clip ana. Walay lami ang pulong sa Dios. Kakatawa naman. Ba't sabi ng baptisyon? Ba't sabi ng baptist? So, ibig sabihin, kasali kayo sa religion of freedom kasi labas kayo sa sect. Anong labas? Yung religion freedom, dapat kasali ka sa tinatawag na batas. Kasi kapag hindi ka kasali sa batas ng gobyerno, ibig sabihin po, paano ka magiging religion freedom? Ina-apply yan, batas yan eh. Kapag hindi ka kasali sa batas, bakit mo gagamitin yung religion freedom? Wala kang batas. Hindi mo kilalanin yung batas. Kaya nga, i-apply mo yung religious freedom para maging legal ho kayo. Kaya nga yung mga sikta na sumulpot, nagiging legal sila sa mata ng gobyerno kasi rehistrado ho yan. Dapat dawat limpyo ang mga dili Katoliko, murag yawa, dawat limpyo si Igan Pison. Siyempre, may kapistahan ang mga santo. Tayo, birthday nga, nagpipista tayo, santos pa kaya, ano ka ba? Litson agad baboy. Yes, si Rosalia Budyungan. Tama. May punto ka rin, ano? Si Rodrigo Tauman. So, walang karapatang mangaral din, ha? Bukas, sikan ko natin yan. Sikan follow up natin yan bukas kung mayroon ba talagang karapatang mangaral ang tinatawag na mga ibang sekta. Kasi talking about authorization, wala ho yan. Nasa loob po yan ng simbahang Katolika, wala sa ibang sekta yan. Kanang baptism, mura na nagkauban ako diri sa trabaho, bro. Di daw siya makigsumpaki nako sa relihiyon kay magamit daw kog mga references ang dapat Bible na daw kay Bible alone man sila. So walay referensya. Kanang baptism, bro, basta mo tuo lang ka ni Kristo kay luwas na daw ka. Na daw libro imong ngalan, sa libro imong ngalan kay
to the follow na daw ka sa good work, mahulog katawanan. Actually, receive Jesus Christ as a person. Mauso ko si Tortes mga pari, kay wala magawas ang mga kwarta, puro sulod. Lahat ba ng paring Katoliko, galit siya? Oh. Pag sinasabing pari, lahat ba ng paring Katoliko, galit siya? Kung mayroon mang paring nagloko, ano ba? Lahat ba ng pari nagloko? Uy, nako naman, babaw talaga ng kuan mo, ng argumento. Mababaw yung argumento mo. Dapat tas-tasan mo pa para may maniniwala naman sa'yo. Nauna ang Katolik, labaw salo sa Pinas, tama. Kaya di na-register ang RCC dahil wala na si Kristo, antes pa abot ang batas. Ang mo apply lang sa SIC. Bakit ba yung simbahang Katolika hindi talaga narehistro sa Security Exchange Commission? Binasa natin yung libro, The Law on Partnership and Private Corporation. So ito isa sa mga dahilan. At alalahanin mo, boy, na ang pwedeng irehistro po sa Security Exchange Commission ay yung allowed is required all business to registered with the corporation government. So ngayon, paano naging negosyo ang simbahang Katolika? Hindi naman tayo negosyo. Simbahan yan, hindi po yan korporasyon. Saka ang pwede pong mag-engage sa Security Exchange Commission ay mismong may-ari ang pumirma. Kung wala may-ari, brad, halimbawa, patay na si Ellen White. Paano yan? Bubuhayin nyo ba si Ellen White para papirmahan lang doon kasi siya yung may-ari eh? Hindi. Yung mga pinaka-malapit po, yung kumbaga yung pinaka-in charge talaga sa simbahan, yung mga pastor nyo, yung mga presidente ninyo, yung mga matatas na ranggo, yun yung pwedeng pumirma. Sige, hanapan mo ko ng dahilan na ang simbahang Katolika ay korporasyon para i-negosyo natin yan at i-rehistro. Religious freedom is a fundamental human rights and first among rights guarded by United States Constitution, right to think, express and count upon ito. Okay. So lisod pa sabto ng mga sulpot, bro, kay ang mga pride kaayo maski sige pagbalik-balik explain. Lagi silang nagki-claim. Pero ang tanong, mayroon ba silang ebidensya? Wala. Murara mo og nag-claim ani gyuta. Wa mo'y titulo ipakita. Wa Japon ay hinungdan. Japon, kinsa di ay ng religion nimo wala di ay na makonek sa negosyo. Kung mayroon man yung Katoliko, nag-engage tayo ng businesses. We engage business, but the church is not a business. Nag-engage lang. Nakinabang naman kayo. O ano ito? Bahay ampunan. Di ba? Magbabayad tayo ng tax nun? Ano pa? Yung mga pinatayo ng simbang Katolika, hospital. In fact, tayo yung originality ng hospital na itayo sa malapit sa mga katedral. That's term hospitality, na kung sino yung may mga sakit ay gagamutin. At ang pinakaunang doktor sa simbahang Katolika, yung founder mismo ng simbahang Katolika, si Kristo. Siya yung pinaka-doktor sa lahat ng mga doktor. Diyan galing sa kanya yung source. Siya yung pinaka. Wala na hong iba. Kung mayroon ka pang ipapakilala sa akin na doktor, wala na ho. Pinaka-doktor sa lahat ng mga doktor, si Kristo po. Ito, hospital. Paralan. Nakinabang naman yung mga ibang sulpot, diba? Nag-aaral pa nga eh. Ano pa? Marami pa, diba? So, nag-engage tayo. Ngano na ay bayad ang kasal, bunyag, etc. Hindi po yan bayad. Kasi hindi po pwede mabinta mo yung sakramento. Hindi bayad yan, Baka sabihin mo bayad yan, ako, kapatid ko, binautismohan ni Father late Monsignor Ganason, yung parang Kristo yung muka, may balbas, mabang buhok. Wala namang bayad kahit piso. Sino bang nagsabi siya may bayad? Ano ba yung chismis na yan? Ay, naku.
Chismis bayad daw. Wala namang bayad. Sino bang may sabi? Kasal? Pwede ka namang magpakasal ng mass wedding o yung may mga sponsors. Oh, walang bayad yan. Bro, kasalan ng bayan. Oh, 'di ba? Yung ano ba sa tawag nun? Yung kasal na yung katong magkasal nga mag-ipon-ipon nga dugay ng ipon nga way kasal. Oh, mansibado. Yeah, yun. Mga anak ko upat sila libre. Man ang bunyag. For us to no, Catholic at sa non-Catholic ha. Walang bayad ang sakramento ang simbahang Katolika. Libre ho yan. Sino bang nagsabi sa yung may bayad? Saan mo nakuhang chismis na yan ha? Libre po. Kumpisal, bautismo, kasal. Wala hong bayad yan. Of course siguro masasabi mo, bakit may bayad? Siyempre, papel. Oh, process mo yan. Eh nako, baptismal certificate. Oh, magbabayad ka. Siyempre naman, pero yung mismong sakramento, ala yan. Kaya wala bang bayad kasal ninyo? Oh, sa sinumar pa lang, ano ba yan? Libre ba yung sinumar nyo? Uy, naku, may bayad yan. 10%. Naman gani, resibo. Hindi po yan sa sa ano resibo nakita mo? Sa pamisa sa patay? Oy. Sa, kana ba yung mong pamisa sa patay? Hindi po yan Hindi po yan na mismong sakramentong binayaran. Kumbagay yan, suhol. Sa naghago. Anong hingbayad man ka sa imong silingan og 20 gipakaon pa nimo og snack. Kay simpre ni aswat man sa imong bag. Nagpasalamat man ka kay nakita nang imong silpong nawala, magpa-snack man jud ka. That's why meron kang gantimpala, meron kang suhol ba dili na kana sa sakramento mismo ha. Okay. Bukas ulit. Wala na tayong sapat na oras hanggang sa susunod bulletin lingkod. Brada Eugene Gapo yung magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Si Victor Sandy is watching dyan sa Maya Dumaguete siguro ito sa inyo Oh. So ulitin ko lang ha. Wala akong bayad yung mga sakramento. The 7 sacrament of the Catholic Church is libre ho yan. Walang bayad yan. Suhol, iba yung suhol sa bayad. Baka sabihin mo, binayaran yung sakramento. Lahi ding bayad, lahi sa nasuhol. Yung pahalipay ba, suhol, pahalipay. Lahi ning gipalit. Pagano nagpiesta? Sinong pagano na nagpiesta? Anong kapistahan ng pagano? Sa palagay na lang natin si Kwan. Si pagano ba, nagpipisa sila ni Baal. Oo. Kanila yun. Ang tanong, si Baal ba yung pinagpipistahan ng simbahang Katolika? Ay, naku. Si Baal ba? Sabi niya, may bayad sakramento. Papa-exit na ka, pero lilinawin ko yan. May bayad sakramento daw. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yan? Palagay na lang natin ang mga sakramento may bayad. Granting without admitting for the sake of the argument na may bayad ang sakramento. Palagay na lang natin kahit hindi naman totoo. Kailan ba tayo binautismo? Yung bata pa tayo. O kahit ikaw magpabautismo ka ng Katoliko. Sabihin natin yung edad mo ngayon, nagpabautismo ka. Nagbayad ka ng, palagay natin 10 mil yung bayad mo, tas taasan pa natin 20 mil. 20 mil yung bayad. Yung bautismo yung binyag, once in a lifetime mo lang yan matatanggap. Pagkamatay mo, hanggang pagkamatay, di ka na bautisman pa. So, ibig sabihin, sa isang buhay mo, sa buong buhay mo, isa ka lang bumabayad, no? Isang bisis ka lang bumabayad ng 20 mil. Kasal. Kailan kayo kinasal? Sabihin na lang natin, kanina kinasal ka, nagbayad ka ng 20 mil. Ilang bisis ka bang ikasal? Isang bisis lang, di ba? Isang bisis ka rin makatanggap ng confirmation. So ngayon, isang bisis lang, maliban na lang doon sa confession. Kasi confession, kahit araw-araw ka magkumpisal, libre yan. Walang bayad Ito lang, bautismo.
Sige, nagbayad ka ng 20 mil. Palagay natin 20 mil. Tasan pa natin? 100,000 na bayad mo sa pare. Oh, i-grant lang natin na sakramento binayaran mo. Kahit hindi totoo yan. So ngayon, ikukumpara mo bakit hindi ka umangal sa pastor mong 10%. Kada buwan, nagbigay ka ng 10%. Sa isang taon, ilan ang makukubra ni pastor sa'yo? Halimbawa, ikaw po ay government worker, government employee. So nagsasahod ka ng 100,000 a month. Ngayon, sa isang buwan, ilan ba ang 10% sa 100,000 a month, by the way? Nagsasahod ka. 100,000 a month. Di ba 10,000 yung 10% nun? So, doon ka sa isang taon, mayroon tayong 12 months. So, 120 rin ang matatanggap ni pastor. Kalaking pira yan. Hindi ba kalaking negosyo yan? Kada taon, 120 mil ang matanggap ni pastor, bay. Ala na, mayaman na si pastor nun. Ay, oh. So, bakit hindi ka umangal? 10%, ano yan? Diba? Sa simbahan Katolika, di naman sa pilitan yan eh. Kung pumasok ka sa simbahan, nagdadala ka lang ng sentimo, okay. Kung wala kang pambayad, wala kang pangalay, okay. Di naman sinabi ng pare namin, oy, stay ka wala kang pangalay doon, kalabas ka doon. Sa susunod ka nang magsimba. Wala naman. So, ito tandaan mo yan. Isang bisis ka lang nagbabayad, whereas sa inyo, kada buwan-buwan ka kolektahan ng pastor, iba pa yung mga alay mo, iba pa yung mga, pag mayroong kang siguro, may mga palayan ka, iba pa yan. Ba't hindi ka nagreklamo kay pastor? Pastor, ano to? Kotong na ito eh. Ay, Kotong. Sige. Ay, nako. So, wala na tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli. Oh. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!